Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Radyo HF9, ang paborito nyong tambayan ng mga kwentuhan, tawanan at kismisan. Impormasyon. Ngayong araw, isang nakakatuwang alamatang hatid namin mula sa Timog Silangang Asya. Kaya't ihanda na inyong mga tenga dahil narito na ang alamat ng tumpok ng dahon. Kaya ano pang inaantay natin, halina't simulan na ang magandang kwento. Ito ang Radyo HF9, hatid ng ang bagong walis Wonder 9000, ang walis na kayang linisin ng lahat mula sa tumpok ng dahon hanggang sa tumpok ng chismis. Subukan na at tanggalin ang stress dahil sa walis Wonder 9000, ang kalat siguradong nawawala na parang chismis lang. Bili na sa suking tindahan. Sa isang maliit na baryo sa Timog Silangang Asya, may dalawang magkapitbahay na kakaiba ang ugali. Narito si Mang Tomas, ang pinakakuripot at tamad na magsasaka na iyong makikilala sa buong baryo, at ang tusong chismosa na si Mang Isko. Pero bago natin simulan ng kwento, isang paalala muna mula sa ating sponsor. Ang kwento natin ay hatid ng Kape ni Isko. Ang kape para sa tuso at alertong tulad mo. Magkape ka na para updated ka sa lahat ng balita at chismis. Siyempre, Kape ni Isko, kahit sa malamig na umaga, siguradong mainit ang balita mo. Sa isang maliit na baryo sa Timog Silangang Asya, may dalawang magkapitbahay na kilala sa kanilang kakaibang ugali. Si Mang Tomas, ang pinakakuripot at tamad na tao sa lugar. At si Mang Isko, ang reyna ng chismis, hari pala ng chismis. Isang araw, habang nagmamadaling magtanim si Mang Isko, napansin niya ang bakuran ni Mang Tomas. Uy, Tomas, ano ba to? Bakit parang tambakan ng kalat ang bakuran mo? Tingnan mo, ang kapal ng mga tuyong dahon. Hindi ka ba natatakot? Magkabaha sa loob ng bahay mo? Aba, Isko, hindi naman umabot sa kusina ang mga dahon. Bakit ko lilinisin? Hindi naman nakakain ang mga yan. Libre naman ang kalat. Hindi pa nakakapagod. Aba, Tomas, hindi mo ba alam, ayon sa chismis ng mga matatanda, may lihim ang mga tuyong dahon na yan? Lihim? Ano na naman yung kwento mo? Hindi ba dati sinabi mo ang bilog na bato daw sa gubat, ginto sa loob? Ayun, bato lang pala talaga. Hindi ko naman sinabing sigurado ako, diba? Pero ito, Tomas, sabi nila, kapag nilinis mo ang lahat ng tuyong dahon sa bakuran mo at itinapon sa paanan ng malaking puno sa gubat, bibigyan ka nito ng kayamanang hindi nauubos.
Kaya malang hindi nauubos? Bakit hindi ikaw ang gumawa? Kuripot ka rin, hindi ba? Syempre, gusto ko rin namang ikaw ang makinabang. Pero sige, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Sayang lang ang pagkakataon. Paano kaya kung subukan natin? Pero ikaw ang magtutulak ng kariton ng mga dahon papunta sa gubat. Di ba bakuran mo yan? Bakit ako ang magtutulak? Kaya nga, kayamanan ang reward, hindi ba? Di silitin mo na. Hoy Tomas, ang bagal mong magwalis. Parang mas mabilis pa ang pagbagsak ng bagong dahon kaysa sa kilos mo. Aba, tingnan mo naman ang walis mo. Parang titik lang ang nililinis. Mag-ingat ka. Baka maubos ako sa kakasermon mo. At least ako may ginagawa. Ikaw, tamad na, reklamador pa. Kung ikaw kaya ang gumawa mag-isa. Ha. Aba, sinong madali? Ako? Kaya nga ako nandito para magturo, hindi para magtrabaho. Isko, sigurado ka ba dito? Parang wala namang nangyari kahit ibuhos natin ang mga dahon sa ilalim ng puno. Sabi ko nga, kwento lang ito ng matatanda. Ano pa ang mawawala sa'yo? Kalat lang naman ang tinanggal mo. Kalat nga lang, pero ipawis ko ang nag-evaporate dito. O Tomas, tingnan mo, walang nangyayari. Niloloko mo lang, yata ako. Ako pa ang manloloko, ikaw tong nangako ng kayamanan. Ay baka Tomas, baka hindi yaman sa ginto ang ibig sabihin ng kwento. Baka naman ang yaman ay ang kalinisan ng bakuran mo. Kalinisan? Di sana sinabi mo na kanina, hindi ako nagpagod ng ganito. Pero aminin mo, mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang paligid at saka natuto ka ring gumalaw. Hay Isko, kung wala ka lang chismis, tahimik sana ang araw ko. Pero sige na nga, baka naman may saysay din ang lahat ng ito. At mula noon, ang bakuran ni Mang Tomas ay hindi na muling napuno ng kalat at ang baryo nila ay tinawag na tumpok ng dahon. Bilang paalala na minsan, ang yaman ay hindi laging ginto. Minsan, ito ay isang simpleng kalinisan at pagtutulungan ng magkapitbahay. Diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana'y may napulot kayong aral at masaya kayong nakinig sa alamat ng tumpok ng dahon. Samahan niyo ulit kami sa susunod na kwento dito sa Radio HF ng lahat. Ang tahanan ng tawanan at kwentuhang walang tigil hanggang sa muli. Magandang araw sa inyong lahat.